Sige po tayo makaupo. So ngayon po ay April na at ramdam na natin ang malamig na panahon pag naka-aircon. Pero pag wala, pamaypay. At ramdam na rin natin talaga ang pagtagaktak ng pawis. And since April din po, ang ating pong tema ang tema po natin ay ito. Ayan, kilala ako ng aking God Creator. So today, yan po yung week theme po natin. Pero sa month of April, ang ating pong topic is, yung foundation po natin ay intimacy with God. No? Kasi standing firm in our intimacy with God. So, ang word na intimacy, na-discuss ko na, intimos, na seven innermost, ano? Pagkakaroon ng isang ugnayan na sobrang lalim. Yan, intimos. Ibig sabihin ay nasa inner ka talaga. So, alam naman natin that kanina inaawit natin yung friend of God at alam natin ang susi kung paano tayo naging kaibigan ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. But outside or without Jesus Christ, tayo ay kaaway ng Diyos. Ano? So now, intindihin natin uli kasi noong ipaunawa ng Diyos sa atin, ngayon ipapaunawa ng Panginoon, bukod sa pagiging friend, tayo ay created by God. No? So kaya binanggit po kanina sa Psalms, yung ating pong, yung mga verses po natin, at ihimay-himayin po natin yan. So ngayon naman, ang ating title ng message ay Fearfully and Wonderfully Made. Sino kaya ito? So, fearfully and wonderfully made. Yan po yung ating message. Now, gusto ko po tingnan natin, when God created plants and the animals, He spoke to the ground or to the earth, and the earth gave up plants and animal out of it. No, sabi niya, magkaroon ka ng mga halamang namumunga, magkaroon ka ng mga gumagapang o hayop na tumatakbo sa ibabaw nito. He speak to the ground or to the earth. But when God created fish, He spoke to the water, and the water gave up fishes in it. No? Nagkaroon ng mga isda sa dagat. At iba't ibang uri, mula sa pinakamalalaki hanggang sa alamang. Alamang? O dilis. Yan. Pinakamalit. Or meron pa, planktons pala. Hanggang sa planktons. Yan, na kinakain ng mga balyena. Then, when God created the birds, He spoke to the sky, and the sky gave birds with it. Magkaroon ka ng mga lumilipad, beast, malalaki, no? But when God created man, He spoke to Himself. Sabi niya, let us make man in our own image. He spoke to Himself because He used the word, let us make man. Let us make man according to our image. So in Genesis chapter 1, verse 27, says, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Now, how did David see the beauty of God's creative work in his life? Bakit niya naisulat ang Psalms 139? Sinulat niya na meron kang makikita. Ano kaya yung isip ni David habang nililikha niya itong mga ito? Is he thinking of Genesis chapter 1, verse 27? No? And remember that God created man out of the dust of the earth. Ang dust, walang beauty. Tama? Ang dust, hindi mo yan pinapansin, tinatrample lang yan, nilalapakyapakan, walang anumang value. But when put it in God's hands, when He spoke to Himself, nagkaroon ng wonder and fearfully
that God created man. At yun yung naunawaan ni David. Mamaya titignan natin, meron siguro, magbibigay ako ng konting scientific explanation para mas maintindihan natin ang sinasabi ni David. So, tingnan natin mabuti. No? Sabi dito, so God, after he spoke to himself, ang conclusion is, God created mankind in His own image, and in the image of God, He created them. Remember, male and female. Focus on that. Male and female. Kasi may purpose siya sa paglikha ng tao na babae at lalaki, o lalaki at babae. So, yun yung titingnan natin. At doon natin makikita yung wonders na sinasabi ni Haring David sa kanya sinulat sa Psalms 139. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama na mabuti sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil kinaloob ninyo sa amin na makarating kami sa lugar na ito ng maayos ang aming pong pangangatawan, ligtas, nailayo sa anumang kapahamakan, at ang aming panalangin ay kahandaan naman ng puso, katulad ni Haring David, na magkaroon kami ng tamang pagkakaunawa at pagkakakilala sa aming mga sarili, gaya ng tamang pagpapaunawa po ninyo at pagkakilala nyo sa amin nung nililikha nyo po kami. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, babasahin ko po yung verse 1 sa Tagalog. Sabi rito, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Di ba kinakanta natin yan? Tapos, ang lahat ng ginagawa ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. So, ang isang katotohanan na alam ni David ay ito. God knew well whom He has created. Ilalang kilala ng Diyos ang dumaan sa kanyang kamay. At lahat ng individual person is dumaan sa kamay ng Diyos sapagkat siya ang gumagawa nito. That's why sabi nga ni David, in the secret place, ako ay iyong hinuhubog bilang isang bata. Ano ang secret place? Ito po yung mother's womb. Walang nakakakita niyan. Pero pinag-aralan lang siyensya para maipaliwanag at maunawa natin. Mamaya titingnan natin how wonderful, how fearful man is created sa isang video. I-share ko, medyo mahaba lang kaya kakat natin mamaya. Ayan. So ano ba yung knowledge ng Panginoon? Una, tanda natin, God is eternal. Sabi niya, before the foundation of the world, I knew you. Bago pa daw lilikhain ng daigdig, kilala na tayo ng Panginoon. Why? Because He was there nung ipapanganak tayo, and He was there nung tayo ay kukunin na niya. Wala pa ang mundo na andun na siya. Because God is eternal. No? Yung kanyang pagiging eternal God, He is present in past, present, and future. Wala siyang time, hindi siya sakop ng, hindi siya time-bounded. Hindi siya hawak ng oras kasi nasa lahat siya ng pagkakataon. Kaya ang sabi ni David sa verse 1, You have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. So yung knowledge ng Panginoon sa atin, wala talaga tayong maitatago. Today, kahit ang pinakamaliit na bahagi ng iniisip mo ngayon, hindi mo pa sinasabi, alam mo na, alam na niya. Bago mo pa isipin, alam niyang inisip mo na. See, that kind of knowledge of God in us, that even the numbers of our hairs are counted in Him. Even yung blood cells natin, yung red blood cells, million yan, alam niya kung mababawasan kasi nag-donate ka. O kaya nasugatan ka. Pero i-replenish uli yan ng Panginoon kasi kukumpletuhin niya sa katawan natin. Dahil alam niya ng Diyos na kapag nagkulang tayo doon, magkakasakit tayo. Di ba?
So sometimes ang sakit dumarating is because hindi sa Diyos yun kundi sa kapabayaan natin. Tama ba? Sa worry natin. Kaya with this foreknowledge of God, let us be assured na kilalang kilala tayo ng Panginoon. Sinabi rin ni David ito, you discern my going out and my lying down. Kung saan ka pupunta, alam na ng Diyos bago mo papuntahan. Kaya kung itinakda ng Diyos sa pupunta ka ng Paris, at the age of what? We do not know, pupunta ka doon. Tama ba? Because siya nagsiset niyan lahat Bago pa mangyari, nangyari na sa Panginoon yan. Sabi niya, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word on my tongue, Lord, you know it completely. Bago mo salitain, ano man ang motibo mo, ano man ang layunin, paano mo sasabihin, anong salitang gagamitin, alam na ng Panginoon. Ganyan siya knowledgeable in us kasi siya ang ating Creator. Pag ba kayo ay nasiraan ng relo, pupunta ba kayo sa gumagawa ng sapatos? Maliban lang kung meron nakalagay doon, watch repair and shoe repair. O kaya maghahanap kayo ng masiraan kayo ng ang tawag dito, ng sapatos naman, punta kayo sa Mercury Drug. Siyempre doon kayo pupunta sa alam na gumagawa. Pero mas maalam yan, sino ba nag-imbento ng relo? Kasi komplikado yan Yung hindi baterya, yung hindi di baterya yung automatic, pag tiningnan mo siya, naku po, kaya ko bang gawin yan? Kaliliit na mga tornilyo, tapos pag bubuuin niya, tapos tayo naman pababayaan lang natin. Para sa katawan natin, no? Dinisenyo ng Diyos ang kaayos-ayos sa lahat, maliliit na bahagi, pinagdugtong-dugtong, tapos pababayaan lang. Ayan. And then, sabi rito, kalimutan ko, yan wala kasi ako monitor, kaya hindi Ayan. You have searched me, O Lord. Tapos, yan. You are familiar with my ways. And then, you hem me behind. Nung tinignan ko po yung word na hem, sabi, ano ba itong hem? Hindi naman ito hen. Ang ibig sabihin ay edge. Yung parang, yung tawag doon, hinuhulma. Ganyan. At dahil doon, alam niya. No? Pero sa Tagalog kasi ang layo Sabi, ikay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ay sa akin nag-iingat, nagtataka ang sarili. Alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain ang iyong karunungan. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too lofty, wonderful for me, too lofty to me to attain. So makikita natin, what kind of knowledge? Nag-aral kaya ng science si David para makita ang mga ito? No? Kundi talagang nanggagaling yun sa kanyang pananalig sa Diyos because he have seen the works of God in his life. Mula bata pa lang siya hanggang siya'y naging hari, alam niya. Pero katulad din siya natin, mayroong karupukan, mayroong kahinaan. No? So, yan ang sabi niya. And then, at sabi niya, isa pang knowledge ng Panginoon, your eyes saw my unformed body. Tingnan nyo, ginamit ni David ang past tense sa salitang see, saw, pero wala pang katawan. Wala pa, unformed body pa siya. And establish all the days ordained for me were written in the book before one of them came to be. Nakadetailed yung bawat araw natin sa knowledge of God. Ganun na intindihan ni David na every second of his life, every minute, every hours, every day, every year, God was there. God knew it. No? Kaya nadagdagan pa sa kanyang pagkaintindi ay itong katotohanang na-discover niya. God's presence is within with whom He has created. God says, let us make man
in our own image. And in the image of God, He created man and a woman. So, mismong tayo, yung tayo mismo, yung pagkatao natin, yan ay replika ng presensya ng Diyos. Why? Because He said, let us make man in our own image. So, replika ng presence of God na taglay natin. Kaya ang tao, kahit malayo sa Diyos, laging mayroong part of his life that is linking to God. Kaya dumami ang religion. Kaya nagkaroon ng iba't ibang paniniwala ang tao because there is part in man that is linked to God. Dahil siya ay galing sa Diyos. Nahiwalay lang sa kasalanan. Pero still, andoon pa rin siya, hinahanap pa rin ng tao yung linkage na yon. Kaya lang, dahil nga sa pagkakasala natin, hindi tayo makadirect sa Diyos, kaya ang nakikita natin, nasasambahin natin puno. Gumagawa tayo ng mga imaheng sasambahin because we knew that we are linked to something, someone who created us. Kaya naghahanap tayo ng Diyos sa buhay natin. But Jesus came para yung link na yon, i-connect ulit tayo. And that connections, doon natin maiintindihan the beauty of God's creation, creative work in us. God's presence is within whom He has created. So everywhere, presence of God. Sabi niya, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Upang sa iyong espiritu, ako ba'y makakaiwas? Yan ang tanong niya. So, ang sagot, no. Kasi, sabi niya, if I go up to the heavens, no, you are there. If I make my bed in the depths, sa kalalim-laliman na, still you are there. If I rise on the wings of the dawn, doon sa pinakadulo ng sikatan ng araw, andoon ka pa rin. Even I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Grabe yung term, yung ginagamit niyang ni David. Kung ang langit ang puntahan ko, tiyak naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw ay andoon din. Kaya nga sabi bumaba siya sa Sheol, doon sa 3 days ng kanyang death. Sabi diyan, kung ako ay makalipad, umiwas pasilangan o kaya ang tirahan ko ay duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Imagine, dulo ng kanluran pero nasa unahan pa rin ng Lord. Sabi ni David, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Nung nire-reflect ko ito, sabi ko, Lord, I want to have that thought, understanding, and feeling. Same with David. Nakaka-amaze na ito pala yung pagkakilala ng Panginoon sa akin. And He is everywhere with me. Do you believe that? Lalo na ngayon that we are sealed by the Holy Spirit. Nung hindi nga tayo Kristiyano, andyan ang Panginoon, inaingatan pa rin tayo eh. Ngayon pa nakasama natin ang Holy Spirit. Idinadirect na tayo sa tamang daan. Now, ito po yung sinabi ni David. And I want you to watch this. Mga ilang minuto lang naman. May sound ba tayo dito? Ito po yung sinabi niya, fearfully and wonderfully made. Pakinggan nyo. Men, and especially women, possess various organs that are optimally suited for the creation of another human being. Ano niyo po yung fearfully and wonderfully? Ito po yung understanding ni David. The ovary possesses about 500,000 eggs embedded in follicles. Several follicles, and therefore eggs, mature in each cycle.
The dominant follicle grows to about 2 Ayan yung centimeters secret and the things, fimbriated end of secret the place na fallopian sinasabi ni tube, which David. eventually catches the egg, moves to the site of ovulation. Konting science muna tayo. The egg consists of an outer layer called the corona radiata. Underneath is another protective layer, the zona pellucida. Both layers must be penetrated by the sperm cell in order to reach the cell nucleus that contains 23 different chromosomes. Each chromosome contains DNA. DNA is the blueprint for building our body cells. Eye color, body size, arrangement and function of our organs. It's all in there. If two identical chromosomes occur in one cell, we can later speak of trisomy. The egg cell is transported inside the fallopian tube with the help of cilia and mucus produced by glands in the walls of the fallopian tube. Additional contractions of the muscle layers help to transport the ovum. At a speed of about 3 to 4 millimeters per minute, something else makes its way from the other side of the fallopian tube. Sperm cells, thousands of them, and barely visible. They all Remember, have only one it is goal, million reaching the versus ovum. 1. Million versus 1. A sperm cell's nucleus contains the male's genetic information. Through messenger substances emitted by the egg cell, the remaining sperm cells find their way to the ovum. The goal of all sperm cells is to penetrate the two outer layers to reach the chromosomes. The sperm cell penetrates corona radiata and zona pellucida, resulting in the degradation of the acrosome cap. Upon entering the cytoplasm, fertilization occurs, resulting in activation. Activation causes, among other things, a structural change of the zona pellucida so that no further sperm can penetrate. In addition, activation causes the ovum to complete its second maturation division. In this process, the sister chromatids are pulled into opposite poles, and the female pronucleus and a polar body are formed. The sperm's tail and head gradually degenerate into cytoplasm.
The condensed sperm nucleus rapidly increases enormously in size and the chromatin decondenses. Thus, a male pronucleus is formed with 23 unreplicated chromosomes that possess the genetic information of the father. As the two pronuclei approach, both double their DNA, resulting in replicated chromosomes. Finally, syngamy occurs, in which the pronuclei dissolve and the chromosomes of male and female are properly aligned in the spindle apparatus. Yung pinapanood natin tayo yan, ha? Every person. Now, the cell is called a zygote, which is the very first cell of the new human being. The stage of cleavage begins. In this process, the cell continues to divide. 2 cells, then 4, then 8. At a 16-cell to 32-cell stage embryo, we speak of a murula, since the shape resembles a mulberry. The cells are still enclosed by the zona pellucida. Thus, after each cell division, whilst the number of cells increases, the size of each cell diminishes. Finally, the blastocyst is formed. The blastocyst consists of a fluid-filled cavity, the cells of the embryoblast and the trophoblast. The embryoblast is the initial structure of the new human being, whereas the trophoblast is the origin of placenta and membranes. Let's see the individual stages in the fallopian tube. Fertilization occurs at the end of the tube. The first cell division takes place about a day after fertilization. Eventually, further cell divisions happen, forming the murula. And in the uterus, the blastocyst is created. At this stage, the mucous membranes of the uterus or womb has already been prepared for the implantation of the blastocyst. Usually, the blastocyst implants in the posterior wall of the uterus. However, implantation can also occur on the side, as we will see in a moment. The blastocyst floats in the protective and nourishing uterine mucus. For implantation in the uterus, the blastocyst must first hatch from the protective zona pellucida. Then the blastocyst burrows further and further into the uterine lining, like a parasite. Let's take a closer look at this. The endometrium has a protective epithelium and capillaries filled with blood, as well as mucus-producing glands. The trophoblast cells fuse with the endometrium and a syncytial trophoblast is formed that will nourish the embryo. In addition, hypoblast and epiblast arise from the embryoblast. The embryo burrows further into the endometrium, rapidly increasing in cell mass and leaving a wound, which may result in a completely harmless implantation bleeding. Finally, the amniotic cavity is formed. As the process continues, the yolk sac is created, as well as a non-cellular plug that is later sealed by migrating uterine epithelial cells. The trophoblast rapidly increases in size, with the amniotic cavity and yolk sac remaining relatively small. This gives rise to the chorionic cavity and the body stalk.
3 germ layers form from the primitive streak and node. This process is called gastrulation. The germ layers ectoderm, mesoderm, and endoderm eventually differentiate into various tissues and organs. In the course of the 3rd week of development, neurulation occurs. At that time, the foundation for the central nervous system is laid. The neural groove is formed, closing from the center to the sides. At the sides, small bumps called somites can be seen. The neural groove becomes the neural tube, which later forms, for example, spinal cord and brain. Those cells later become the neural networks, which enable us to think. In the 4th week of development, this process is almost complete. The embryo is still in the amnion, which is filled with amniotic fluid that has numerous functions. The optic placodes, which are the basis for the inner ear, can be seen, and the heart is already pumping blood through the intra-embryonic blood vessels. The yolk sac and the body stalk continue to nourish the embryo. The chorion is the outer membrane and is connected to the body stalk. The chorionic villi are surrounded by maternal blood. This allows them to carry nutrients to the embryo and nourish it. We'll see more on this later. During the 4th week, 3 pairs of pharyngeal arches appear. In addition, the upper limb buds are visible first, followed by the lower limb buds. The embryo is now curved in a C shape. The caudal eminence is tail-like in shape. The somites, which give rise to the cells forming the skeletal muscles and components of the skin, among other things, can still be identified. The embryo continues to grow rapidly, measuring approximately 4 to 5 millimeters by the end of the 4th week. The lens placodes and olfactory pits are formed. The later arms and hands, as well as legs and feet, can be already well identified. The hands will develop from paddles to separate fingers by the 8th week. The embryo is about 23 millimeters long by the middle of the 8th week. The legs will not lose their webbed feet until a few days after the hands. Embryogenesis turns into fetogenesis in the 9th week, and in the 3rd month,
That is, from the 12th week on, the fetus already has a human-like appearance. The eyelids are closed. The skin is translucent. In the following weeks, the fetus grows and the ossification of the fetal skeleton takes place, so that the bones are clearly visible on ultrasound images by the 16th week. Ayan. Pinakita ko lang paano ang salitang fearfully and wonderfully made in the secrets of our mother's womb. And this is each of us. Kung paano ginawa ng Diyos, dinisenyo, inilagay. Imagine, pinaghiwa-hiwalay yung mga compartments ng katawan natin, skeletal system. Ganong kaano ang ng Panginoon. Nung tinitingnan ko to, parang, ako ba to? Na ginawa ng Panginoon. No? Parang, kaya sabi ni David, fearfully, wonderfully, buong ingat ng bawat bahagi ng katawan natin, mula doon sa DNA hanggang sa maging ito na, ginawa lahat yan ng Diyos. And because He has full knowledge of us, nakikita natin yung tinatawag na creative wonders of God's creative works. Ito yung sinabi ni David, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb." Paano niya nalaman yon? It is the revelation of God in Him. Hindi niya napanood yung video yung pinanood natin. Ginawa ito pinagsikapan ng science para lang may paliwanag, hindi ng siyensya, para may paliwanag kung paano tayo nililikha ng Diyos. Kaya dapat pagpahalagahan natin ang bawat individual person because God created them wonderfully, fearfully, and wonderfully. Treat others how God fearfully and wonderfully created each of us. No? Sabi ni David, ang anumang sangkap ko ikaw, no? Yahweh ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. And then another sabi niya, I praise you because I am fearfully, wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Have you seen the wonders of God's creative works in you? Pero bakit parang minsan pag umarap tayo sa salamin, parang hindi tayo nilikha ng Diyos? Ayaw natin tanggapin ang sarili nating ito tayo. Nagkamali ba ang Diyos? God created each of us a very unique person. We cannot compare ourselves to others because each of us is uniquely, wonderfully made by God. Kaya nga, iba-iba ang DNA natin. Even yung eyelids natin, yung ating, ano na tawag sa mata? Iris natin. Kahit dalawang tao, ay isang tao magkaiba ang ano niya. Kaya pag nagpapasuka tayo ng salamin, iba ang ng kabila. Tama? Iba yung grado ng kabila. Mas madalas lumabo yung kanan sa akin, hindi sa kaliwa. Ganon. And kahit ang kambal na parehong-pareho, merong bata rito kambal kanina, pag damitin mo yan ng parehong-pareho, makikita mo pa rin ang pagkakaiba. Saan? Sa kilos. Sa attitude. Because no two person created by God the same, parang duplicated. Walang duplicated, created ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At doon sa salitang fearfully and wonderfully made, we are created unique person. Napaka-unique ng pagkalikha ng Diyos sa atin. Kaya yan ang sabi ni David. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. So alam niyo na yung secret place. Ito yung gusto kong maintindihan, bakit nilikha ng Diyos ang babae para kay Adan? For His procreative work using humans. Hindi na siya uuli, kukuha ng putik para lumikha ng panibago. Dahil yung putik na yon wala na. Ginawa na niyang tao, binigyan niya na ng dignidad.
Binigyan na ng kanyang image, nilagyan niya na ng katangian na meron siya para yung ipoproduce nila ay hindi na galing sa putik, kundi galing na sa dignidad na nanggagaling sa kamay ng Diyos. Each person, tayo yan, ikaw yan, na nilagay ng Panginoon. My frame was hidden from you when I was made in secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Tingnan ninyo yung paglalagay ng chromosomes na magkahiwalay. Nung pinoproseso na ng Diyos, nagiging iisa na lang sa tao. Kaya sabi ng pag-aaral ng science, equally distributed, pero pag nalabis ang lalaki at ang anak ay babae, may pagkakilos ng lalaki. Kaya hindi totoo na mayroong lesbian. Naando lang yun sa paraan ng Diyos kung paano na ililipat ang chromosomes. Pero ang society natin, sinisira ang disenyo ng Panginoon. Sinisira ang dignidad ng tao. Dahil naglalagay sila ng panibagong gender na hindi naman po talaga yon ang creation ng Panginoon. Ang mga anak natin, i-warns natin ito. Parating na ang batas na nagsasabi na bahala ka na mag-decide kung ano gender mo. No, let God decide for it. Ang Diyos ang magde-decide kung lalaki ka o babae, hindi ang tao. Kasi meron siyang disenyo eh. Napakaganda ng illustration kung paano niya ginagawa ang isang bata sa loob ng sinapupunan ng ina. So yun ang sinasabi ni Haring David. Kaya ito po yung dapat nating tandaan. Ang ganap na pagkakilala sa atin ng Diyos ay magbibigay sa atin ng katiyakan na ang bawat nagaganap sa ating buhay ay nasa Kanyang kapamahalaan. Amen ba? Lahat ng detalye ng katawan natin nasa kapamahalaan ng Diyos. Siya ang nag-design. Siya ang naglagay. Kung ang mata natin ay brown, huwag kang magreklamo kung hindi brown yung, di ba? Kung blue, hayaan mo silang blue. Kung itim, okay lang. Kung puti, bulag yun. Di ba? Makikita natin, mga kapatid, sabi diyan, alam ng Diyos, ang ganap na pagkakilala sa atin, Diyos nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang bawat nagaganap sa ating buhay nasa Kanyang kapamahalaan. Walang ganap na hindi batid ng Diyos at may malinaw na layunin ito kung bakit nagaganap. Ang kamanghamanghang disenyo ng Diyos sa ating katawan ay isang obra maestra na naglalarawan ng Kanyang talino at kapangyarihan. Kaya't ang ating confidence sa ating sarili ay sa Kanya nagmumula. Dahil sa ganda ng Kanyang pagkalikha at tayo mismo ay refleksyon ng Kanyang imahe na palaging magpapaalala sa atin na tayo ay nagtataglay ng Kanyang presensya dahil tayo ay nilikha ayon sa Kanyang wangis. Amen? And when we look other the way God look at us. Huwag natin tingnan na inferior sila. Superior tayo. Dahil pare-pareho tayong ginawa ng Diyos, dinisenyo ng Diyos doon sa sinasabing fearfully and wonderfully made inside our mother's womb. Kaya tayo hindi pinagpare-pareho ng mukha para makita natin ang diversity ng talino at galing ng Panginoon. Paano kung kalahat kayo kamukha ni Angel Locsin, lahat ng babae, at Piolo Pascual ang mga lalaki? Makikilala niyo pa ba si Piolo Pascual? Hindi na. Tingnan niyo katabi niyo. Di ba maganda siya? Pogi? Why? Because God created him, her, me. Minsan, ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Ako, sakit ko yan. Problema ko yan nung ako'y lumalaki. Nung ako'y teenagers. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. But when Christ came into my life, ni-restore niya ang image, the broken image. Nakakala ko yun ang tingin sa akin ng Diyos. Nakakala ko yun ang pagkalika ng Diyos sa akin. No. Nakita ko ang nakita ni David in me. I hope and I pray
that you yourself see the same perspective that David has shown. Kaya ano implikasyon? Umasa ka sa Diyos. Yan na. Dito na tayo sa awit. Bakit? Siya ang nakakakilala sa atin. Tama? Siya ang may plano at programa sa buhay natin. Ano pa? Bago pa mangyari ang lahat ng bagay, alam na ng Diyos sa atin, umasa ka sa Diyos. Trust in the Lord. No? Manahan kang ligtas sa lupain. You will be safe. Saan? Sa ridicule ng mga tao. Kapag tayo ay alam natin, tayo ay ganito ang pagkalikan ng Diyos, kahit ano sabihin ng ibang tao, hindi tayo maapektuhan. Bakit? Ang lumikha sa akin na nagsabi that I am beautiful, I am handsome, I am perfect in His sight. Lalo na nung naging Kristiyano tayo, kasi ni-restore ng Diyos ang image sa atin, pamagitan ni Kristo. Yan. Kaya mo hanapin ang kaligayahan, wag sa kagandahan ng ibang tao. Ang kagandahan ay lumilipas. Pag nangulubot na yan, hindi mo na maalala kung siya pa ba yun. O kaya ay nadagdagan ng parte ng katawan. Dati wala, pero biglang may nahahawakan sa tagiliran. Dati pag humawak, umi-slide ang kamay. Ngayon, nabibitinan na. Ay, ano to? Nakahawak na. May bulsa na dito. No. Hindi doon. Hindi doon. Siya pa rin yan na ginawa ng Diyos sa napakagandang disenyo. Kaya hanapin sa Diyos ang kaligayahan, wag sa ibang tao o wag sa anuman. At pangarap mo yung makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Bakit? Mas kilala niya tayo kaysa sa ibang tao, kaysa sa ating sarili. Tulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. This is the implication that you are fearfully and wonderfully made by God. Congratulations, kasi lahat tayo ay fearfully, wonderfully made by God. Let us pray. Panginoon, salamat po sa ganap na pagkakilala niyo sa amin. Thank you, God, na bago pa kami isisilang, paano yung proseso, kung paano kami isinilang, sino ang mga magulang namin. Lahat ito, Panginoon, ay orchestrated po ninyo. Kayo ang nagsagawa, kayo ang nagsakatuparan. Lord, allow us to fully trust you, God, sapagkat kayo po yung nakakakilala sa amin. Kayo po yung nakakaalam ng buhay namin. Kayo ang nagtakda nito. Tulungan niyo po kami patuloy na magtiwala sa inyo. Tingnan namin ang beauty of your great creative work in us. At makita rin namin ito sa aming kapwa upang hindi namin tingnan sila na inferior in us, but we will see each other equally na alam namin na nilikha niyo. And Lord, allow us, Lord, to see not only the beauty but the purpose of creation ng male and female. Dahil yun po yung disenyo ninyo. Doon makikita yung beauty, doon makikita yung wonder, doon makikita kung paano nyo po ginagawa ang bawat isang tao na nasa ayong disenyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kapurihan po ninyo. Salamat dahil ako ay ako na nilikha ninyo. Purihin po kayo. In Jesus' name, Amen.